Sakit na masakit pa kasi mga kababayan yung nangyari kay Sara. Kasi other than sinibak siya, may pauna ng sinabi noon ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng impeachment na si Sara niya unimportant. Although, ang sinasabi ng ating Pangulo unimportant na wag na niyang pag-aksaya ng panahon yung impeachment. Pero malamang, pag may i-file na fourth impeachment complaint bukas laban kay Sara Duterte na ang sabi mga kababayan, ang mag-endorse majority black, malamang tatahimik na lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag tumahimik yung ating Pangulo, ang ibig sabihin yan, green light. Kasi sabi nga natin mga kababayan, silence means yes. O ngayon, dito sa pagsibak kay Sara, sinigundahan pa ng executive secretary. Pinaliwanag niya yung pagtanggal kay Sara at saka kay Digong. Yung vice presidente niya, irrelevant. Kiniskis pa mga kababayan yung sugat. Kaya nanggagalaiti si Panilo. Ill-advised daw na presidential move, and it is much of dirty politics. Nakalimutan niya na yung tinatawag niya mga kababayan na dirty politics, gawain ng kanyang amo. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Inambalos mga kababayan ni dating Congressman Erin Tanyada, si Attorney Panelo, matapos na tawagin niyang dirty politics daw. It is max of dirty politics. Yung pagsipa ng ating Pangulong Bongbong Marcos kay Sara Duterte saka kay Digong as member ng National Security Council. Paano anyang naging mali at dirty politics? Na ganon din anya yung ginawa ninyo kay Leni Robredo. Kalyado kasi po, mga kababayan, kapartido sa liberal, kalyado sa politika, itong si Erin Tanyada ni Leni Robredo. Sinupalpal ngayon po itong si Pilikitot, si Attorney Panelo. Ayan po, ex-president, also excluded Robredo from NSC, sabi po ni Erin Tanyada. Linatigo po ni Erin Tanyada si Panelo. Tapos si Harry Roque, wala na pong ibang issue si Harry Roque sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kundi yung hair follicle. Naubusan ng issue mga kababayan si Atty. Harry Roque. Recycled na lang mga kababayan yung mga pinagsasabi ni Atty. Harry Roque. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay iGlow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales.
Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan, yung paghambalos ni dating Congressman Erin Tanyada kay Panelo. O ito si Erin Tanyada, medyo matino-tino na rin. Yung mga dilawan po, medyo nanahimik na ng konti mga kababayan. Kasi pag hindi sila nanahimik, yung mga kandidato nila sa pagkasenador, malamang talo tulad ng mga kandidato ng Duterte. Di ba? Kaya ang strategy ngayon ng mga dilawan po, medyo nananahimik muna. Medyo kumakampi-kampi sa ating Pangulong Bongbong. Pero ingat pa rin tayo, mga kababayan. Naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon. May sarili din silang agenda. But anyway, sa pagsupalpal mga kababayan ni Erin Tanyada kay Panelo, natutuwa po tayo. Sang-ayon tayo sa sinabi ni Erin Tanyada ngayon. Ito kasi yung sinabi ni Panelo, the removal anya of BP Sara as member of the National Security Council is an ill-advised presidential move. It is marks of dirty politics, another brazen measure to diminish the political star power of BP Sara, sabi ni Pilikitot Panelo. Anong ididiminis kay Sara na dinimolish na niya yung kanyang sarili? Wala nang ididiminis kay Sara, Panelo. Diniminis na niya. Dinimolish pa nga niya yung kanyang sarili. Matapos na sabihin niya na gusto niyang ipahukay yung bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. Saka ini-imagine niya daw, yung ulo ng ating Pangulo gusto niyang tanggalin. Lalo na ng pagbantaan at pagmumurahin mga kababayan, yung first family, pati si Martin Romualdez. Nangontrata na daw siya ng killer para tigbakin yung ating Pangulo. Doon pa lang po, dinimolish na ni Sara Duterte yung kanyang sarili. Di ba? Ano pa man ang ididiminis sa sinasabi mong star power? Nasabi natin, mga kababayan, si Sara Duterte, isa ng bituing walang ningning. Never na, mga kababayan, na yung pangarap ninyong maging Pangulo si Sara, never na mangyayari. Isa na itong bangungot para sa kanya at para sa inyo. Maglalaway kayo. Forever kayong maglalaway. Kaya sabi ni Erin Tanyada, ano ang niyang sinasabing dirty politics doon? Sabi ni Erin, sa kanyang post mga kababayan, during the term anya of President Duterte, he prevented BP Leni from National Security Council meetings. So, why is it wrong now? Why is it dirty politics? So, it must have been also wrong during President Duterte's term. Sabi po ni Erin, it is the prerogative of a president to invite who he wants to invite sa National Security Council. Di ba? Masakit na masakit pa kasi mga kababayan yung nangyari kay Sara. Kasi other than sinibak siya, may pauna ng sinabi noon ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng impeachment na si Sara niya unimportant. Although, ang sinasabi ng ating Pangulo unimportant na wag na niyang pag-aksaya ng panahon yung impeachment. Pero malamang, pag may i-file na fourth impeachment complaint bukas laban kay Sara Duterte na ang sabi mga kababayan ang mag-endorse majority black, malamang tatahimik na lang yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag tumahimik yung ating Pangulo, ang ibig sabihin yan, green light. Kasi sabi nga natin mga kababayan, silence means yes. O ngayon, dito sa pagsibak kay Sara, sinigundahan pa ng executive secretary. Pinaliwanag niya yung pagtanggal kay Sara at saka kay Digong. Yung vice presidente niya, irrelevant. Kiniskis pa mga kababayan yung sugat. Kaya nanggagalaiti si Panelo. Ill-advised daw na presidential move, and it is marks of dirty politics. Nakalimutan niya na yung tinatawag niya mga kababayan na dirty politics, gawain ng kanyang amo. Backfire agad mga kababayan kay Panelo yung kanyang sinabi. Sinupalpal ni
dating Congressman Erin Tanyada. Ano anya na naging dirty politics, naging mali, na yun din yung ginawa kay Leni Robredo. Ni Digong, kaya lang noon, walang official walang executive order. Text lang. In-advisean mga kababayan ni Jun Ibasco, hindi ka na niya imbitado. Bawal daw anya sa'yo na mag-attend. Ayan o. Robredo was neither explicitly nor formally removed from the National Security Council as Marcos did to Vice President Duterte. However, Robredo said last December 2016 that Cabinet Secretary Jun Ibasco Jr. relayed ex-President Duterte's instruction through formal special assistant and now Senator Bongo for her to desist from attending all cabinet meetings. Walang formalidad po. Through text lang. Nakita ninyo mga kababayan? Buti pa yung ating Pangulo. Formal po, official. So nandun ang kanyang nandun ang kanyang observance po sa tamang protocol, sa tamang procedure. Pag sinibak mo yung tao, kailangan may black and white, may memorandum po. Just like in an ordinary office po, hindi man pwede na sabihan mo na lang yung empleyado, huwag ka na niyang papasok. Hindi maaari ang ganon. So sa ating Pangulong Bongbong Marcos, there is formality. Anyway, it is within his power bilang presidente. It is his right kung sino yung dapat niyang imbitahin. Siyempre, yung imbitahin niya sa mga cabinet meetings po, unang-una yung member ng kanyang official family. Si Sara po, nag-resign na nga po sa pagka DepEd Secretary kasi hindi man niya kaya. Dapat nga sa pagka-vice presidente siya mag-resign. Pero talagang hintayin niya siguro na i-impeach siya. So, malamang yun ang mangyari sa kanya. Hindi lang impeachment, disbarment, saka kulong. Kasi tatambakan siya ng kaso, mga kababayan. Minirerdi na po ng Department of Justice. Pinapabayaan muna siya. Lalo yung invitation sa kanya, yung subpena sa kanya po ng National Bureau of Investigation. Pagdating ng oras niyan, mga kababayan, malamang kalad ka rin na po siya. O diba? Kalad ka rin na yan si Sara Duterte po. O ngayon, dito tayo kay Harry Roque. Ito yung post ni Harry Roque, mga kababayan. Sabi ni Puganting Harry Roque, the die-hard Duterte supporters or DDS as well as all are aware anya have been waging a lonely battle against the current administration, especially in their call for a hair follicle test for PBBM to determine his physical and mental fitness to lead the country. Yan ang pinagpipilitan nila, mga kababayan. Mag-hair follicle daw po para matest daw yung physical and mental. Ang physical and mental examination ninyo po, si Sara, kasi kitang-kita po sa kanyang behavior. Diba? Ipa-examine na ninyo. Dapat matagal na siyang pina-examine. Yun ang recommendation mismo ng mga officials ng ating bansa. Kakaiba po ang kanyang mga pinapakitang pag-uugali, yung kanyang misbehavior po. Tapos binabaliktad ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos na napakakalma, mga kababayan ng ating Pangulo. Normal po kung magsalita, normal kung mag-isip, normal mga kababayan kung mag-behave. Dapat po kasama na si Atty. Harry Roque sa magpa-examine. Kasi pati sa kanyang pagsasalita, mga kababayan, hindi na rin po normal sa isang abogadong tulad ni Atty. Harry Roque. Yes, sabi niya rito, the Dilawan have been eerily silent on this issue and most issues surrounding the presidency of Marcos Jr. in the last 3 years. Tahimik na po yung mga Dilawan kasi nakita nila mas mabuti yung Marcos kaysa sa Duterte. Malala yung mga Duterte. Kung ikukumpara natin sa mga Dilawan, tingnan ninyo si Leni Robredo. Tahimik na rin. Kumbinsido na si Leni Robredo. Sumalubong pa nga. Pumunta pang Sorsogon from Naga. Pumunta pang Sorsogon si Leni Robredo para lang talubungin yung pagdating ng ating Pangulong Bongbong sa Bicol. O diba? Abang si Sara Duterte, hindi man imbitado, pumunta sa Naga City, pinatuloy na lang po ni Leni Robredo kasi nagpipilit. Hindi man siya imbitado. Abnormal po.
hindi ka man imbitado, pupunta ka doon. Yung taong pinuntahan mo, nilait-lait ng tatay mo. Kung normal yung pag-iisip mo, gagawin mo yon. Kaya kung may tao na dapat na magpa-check up po, hindi yon ang ating Pangulong Bongbong. Ayo yung dapat magpa-check up. Pati si Atty. Harry Roque, dapat magpa-check up kasi makakalimutin na siya na yun din yung sinabi niya noon. Ayan sabi ni Atty. Harry Roque. Ang i-challenge si Digong. Sabi ni August 16, 2018, sabi ni Atty. Harry Roque, ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test ni presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Ayan yung reaction ni Atty. Harry Roque nung siya presidential spokesperson pa on then Senator Sonny Trillanes call for Dutertes to undergo drug testing noong August 16, 2018. Pagkatapos ngayon, noong May 4, 2024, sabi ni Harry Roque, I encourage PBBM to settle the issue once and for all. The people cannot entrust the welfare of the nation to a leader suspected of being perennially addicted or added by dangerous drugs. Kayo man lang po, kampo man lang ninyo ang nag-aakusa. Yung mga akusasyon ninyo naman, baseless. Based man lang po sa chismis. Walang kakwenta-kwenta po. Yung ebidensya ninyong video, malinaw na fake. Di ba? Kaya kung may dapat na magpa-check, kayo yon. Lalo't ang daming mga testigo na nagsasabi kung sino yung mga sangkot. Yun na nabulgar po sa Quadcom hearing. But anyway, wala mang maniwala sa kanila mga kababayan, kundi sila man lang. Sila naglulukuhan sila. Niluluko nila yung kanilang sarili. Yung ating mga mamamayang Filipino, hindi man po magpapaloko sa kanila. Diba? Huwag kami, Atty. Harry Roque, lumabas ka na sa lungga mo, harapin mo yung Quadcom, baka maniwala pa kami sa'yo. Pero yan, nagtatago ka sa lungga mo, malinaw yung kasabihan. Flight is a manifestation of guilt. Tama, Atty. Harry Roque? Pero choice mo yan O ngayon, habang buhay kayong magtatago niyan. Sirang-sira na yung inyong karir dahil sa inyong mga kalukuhang ginawa. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasoan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.